Nabasa mula sa aklat ng buhay. Pananalig sa Diyos. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mapagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay. O tungkol sa damit ay tatakip sa katawan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Isipin na lang ninyo, ang mga uwak, hindi sila nag-aasik ni nag-aaniman. Wala silang bangal ni kamali. Gayun may pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kayo, higit kayo mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay na kahit isang oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Kung hindi nga ninyo magawa ang gayon kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa para. Hindi sila nagpapagal, humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakahiringal ng mga damit niya. Ang mga damo sa kabukiran na hindi gayon ay kinabukasay, ginagatos sa kalan. Dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya, kailiin na pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayo mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at iinumin. Sapagkat ang mga bagay nito, ang kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit, ang kinakailangan ninyo, ang lahat ng ito. Kaya higit sa lahat, pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos, at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo. Kaya manan sa langit, huwag kayong matakot, muting kawal, sapagkat kinalulugod ng inyong Ama ang ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga duha. Gumawa kayo ng mga lugbutan, hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi kinakukulangan sapagkat doon walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Pwede na maupo. Ito lang ang tingin. Nandito tayong lahat. Hindi para masayang na oras. Nandito ako kasi ito yung commitment ko kay God. Habang buhay ako maglilingkod sa Kanya sa paraan na nais niya. Hindi ko akalain ito pala yung nais niya sa akin na magiging instrument niya para mag-gather ng soul. Sino dito yung soul niya? Kaluluwa. Lahat ng tao may kaluluwa. May kaluluwa ba kayo? Sige nga, palakpak muna sa Diyos. Maraming tinatawag ang Diyos. Marami siyang ini-invite para makinig ng kanyang salita. Para makasama niya sa kanyang hinihandang salasalo. At ano yung pagsasaluhan? Ang kanyang salita. So marami ang tinawag si God. Subalit ko konti yung mga nagbigay ng panahon. At kayo yung mapapalad na nandito ngayon. Praise the Lord. Amen.
narito, parang pare-parehas lang ang edad nyo. Diba? Wala kayong mapapansin dito na parang nilipasan na ng panahon. Ibig sabihin, bumalik na sila sa nakaraan, nahihirapan na sila, na mag-umpisa uli. So kayong lahat na narito, ay malaki pa ang pag-asang babalikan nyo yung pangarap nyo. Tama ba ako? Kasi maraming may pangarap, hanggang pangarap na lang. So, nandito tayong lahat para malaman natin kung ano talaga yung ating nais sa buhay. No, hindi ito seminar, ha? Hindi ito training para magkaroon ng pera. Ha? Kasi pangarap, ang pangarap ng tao magkaroon ng maraming pera. Nandito tayo para pangarapin natin na ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa tao ay siyang maging tunay nating pangarap. Praise the Lord, amen. Tungkol sa mga bagong dating, pasalamatan nyo na yun naggulit sa inyo. Sapagkat dito makakarating kayo, ang bago, kukulitin talaga kayo. Kukulitin talaga kayo ng mga nagdala sa inyo nito. Sapagkat sila ay nalaman na nila ang kahalagahan ng buhay. So yung mga nagdala sa inyo nito, yan ay hindi natutulog sa gabi hanggat hindi nila nalalaman na meron silang isang kaluluwa na siguradong ihaharap sa Diyos pag-araw ng linggo. So doon sa mga bagong dating, welcome kayo sa The Voice of Jesus Christ. Praise the Lord, amen. So wala na maraming paliwanagan sapagkat nandito sa harapan, maging sa gilid dito, sa aking kinatatayuan, mayroon kayong mababasa na mga salita ng Diyos. Subalit unang-una nating aalamin kung ano nga ba ang salita ng Diyos. Na matutunghayan natin sa Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alimbang tabak na magkabila ay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho o nakakaalam ng isip at mga balak ng tao. Praise the Lord, amen. Amen. Kung hindi pa kayo aware sa salita ng Diyos, yan ang unang dapat ninyong malaman. Bakit? Kapag yan ay nalaman ng tao, papahalagahan niya ang salita ng Diyos. Sapagkat mahalaga ang salita ng Diyos. Maliban na malaman ng tao yan, babaliwalain lang niya ang salita ng Diyos. Pero kapag nalaman mo na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas, kaysa anumang tabak na magkabala ay tanong. Siguradong, hahawakan mo, panghahawakan mo ang salita ng Diyos sapagkat yan ay buhay na kailangan ng tao. Praise the Lord, amen. Kung makinig kayo, baka hindi kayo nandito para magsayang ng oras. Nandito kayo sapagkat napakahalaga ng bawat minuto at ng bawat oras na narito kayo ngayon. Makatandaan nyo lamang na kayo dumating dito, ang dala nyo ay ang inyong sarili. Kaya wala kayong iisipin muna ngayon kundi ang inyong sarili. Ang inyong sarili at ang salita ng Diyos ngayon ang magkausap. Hindi yung nagdala sa inyo dito sapagkat hindi na kayo nila kakausapin. Pinaupo lang kayo dyan sapagkat yun ang kanilang tungkulin sa Diyos. Dalhin kayo sa harapan ng Diyos at bahala na ang Diyos na siyang makipag-usap sa inyo. Praise the Lord, amen.
Dito ay ating nanamnamin ang sarap ng salita ng Diyos. Kapag maliba na malaman ng tao na napakasarap pala ng salita ng Diyos, hindi niya yan matatanggap kahit kailan. Para isang gulay na mapait sa panlasa, subalit hindi alam ng taong yun na bagamat mapait, yung pagkain na kakainin niya, yung pala ay napakaganda ng effect sa katawan niya. Praise the Lord, Amen. Kaya nais kong hingin sa inyo ang oras nyo, bagamat nakaupo na kayo dyan, hihingin ko pa rin. Sapagkat minsan sa aking buhay ay hiningi din ng Diyos ang oras ko. At nang magkasundo kami ng Diyos na ibigay ko ang oras ko sa Kanya, hindi ko na yun hiningi pang muli sa Kanya. Yung binigay ko na ang oras na hiningi sa akin ng Diyos hanggang ngayon, hanggang sa ako'y nabubuhay. Kapagkat hinamnam ko, natikman ko ang salita ng Diyos at napakasarap. Napakasarap mabuhay na ang Diyos kasama. Wala ka nang hahanapin pa. Kaya mga kabataan, makinig lang kayo. Kahit kayo ganyan kaliliit, napakahalaga na sa inyong murang edad, dala mo na ang salita ng Diyos. Sapagkat ano ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay Diyos. Praise the Lord, Amen. Kung alam lamang ng mga magulang niyo kung nasaan kayo ngayon, mga sumama pa sila sa inyo. Bakit? Sila ang may higit na may kailangan sa Diyos. Kapag sila'y magulang na, at dapat alam nila ang pagiging magulang. Una, higit sa lahat. Bago ka maging magulang, dapat alam mo kung anong at paano. Anong klase ang kalalabasan ng pagiging magulang mo. Kaya ngayong lahat na narito, kayo ay mga anak. Ang tatanong ko sa inyo ngayon, anong klaseng mga anak kayo? Kung malalaman nyo lamang ang dahilan, bakit may ganito gawain? Isa lang ang sagot dyan. Tayo ay hindi naging mabuting anak ng Diyos. Dahil tayo lahat ay hindi naging mabuting anak ng Diyos, tayo ngayon ay narito para magbalik loob na sa Diyos. At ang pagbabalik loob sa Diyos, wala kang i-reserve. Wala kang sasabihin ito muna sa kaning iba. Mahirap iwan kasi. Kapag nagbalik loob ka, bigay mo na todo-todo. Bigay mo ng isip mo, ang puso mo, ang lahat sa'yo. Kapag ano ang unang utos ng Diyos, sa Matthew 22:37-39, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. At ang pangalawang utos, ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Praise the Lord, Amen.